So, tita duties muna tayo ngayon. So, after 6 days ko na dito sa probinsya, talagang binigyan ko ng oras tong mga pamangkin kong igala muna bago ako lilipad papuntang Manila. So, ngayon, andito kami sa Robinson at pinakain at papakainin ko sila ng Jollibee. O, diba, bida ang sarap sa mga request nila. O, diba, ngiti. Akala ko to picture, video pala. Sorry na. O, diba. Smile naman kayo dyan. So, since pumunta ako ng ibang bansa, itong mga to is mga maliliit pa. Itong naka-red is, ano siya, 2 years old pa lang siya. Itong dalawang babae, nakarating na ako dito bago lumabas. So, ayan, tita duties, nakangiti-ngiti naman pag my time. Habang nag-antay kami sa order namin, since maraming tao, nang dahil po'y papasko na, diba? So, tita duties naman talaga mga ka-experience. So, talagang bigyang atensyon ng ating mga kasamang mga chikiting, at buti nga napayagan ako ng mga nanay nito na dalhin, na ako lang ang mag-isang mata sa kanilang apat. Eh, buti naman nakikinig naman. Pag hindi nakikinig ay ewan at iiwanan talaga. Pero hindi ganon, mabait tayo paminsan-minsan. Hindi naman paminsan-minsan, all the time naman talaga. So, pag mahal mo talaga sila, huwag mong iwanan at huwag mong saktan. Oh, ano yun, hugot. Oh, talagang tinuunan ko sila ng pansin lahat. At saka, sabi ko, kailangan matuto kayo na pag kumakain talaga, hindi iiwan yung mga plato sa lamesa. Kung pwede, linisin after kumain at saka ilagay doon sa paglalagyan para yung susunod na kumain, malinis na yung lamisa. Hindi lahat ng oras yung crew may oras na agad-agad maglinis sa lamisa. Smile, Jollibee. O, diba? Ganun talaga. Yan talaga po yung isa sa mga manners na nakukuha ko dito sa ibang bansa. So, after namin kumain, Sa makauban. Layo na kay tulin. Layo na kay tulin ako mga kasako. so aside sa Jollibee na request nila, gusto daw nila maglaro dito. Sige, pagbigyan. At kailangan yung mata ko ay nakatutok sa kanilang apat. So, binigyan ko ng pera at saka alam nila kung magkano yung halaga, tapos parang may free na apat ata yun. Kaya ayan, marami talagang tokens. At ang sabi ko, kailangan pantay lahat kayong may token na halaga or bilang, kasi bawal talaga yung may marami yung isa, tapos ayan, nagsimula na yung away, ang gulo. So, kailangan yung pantay-pantay, walang lamangan. So, nag-enjoy naman sila sa mga pinagagawa nila, at ako lang po ay nasa likod nila, nag-observe. Baka mamaya nawawala na isa nila, paano ko may humila nito. So, ako lang mag-isa. So, ang hirap na, diba? Kailangan todo bantay, parang isang OFW din, bantay, serado sa mga alaga. So, ganun din sa aking mga pamangkin. Binibigyan ko din sila ng pansin, tinuon yung mata, binibigyan ng oras. So, ganun lang. So, after dito, na-boring na ata sila kasi ang daming nakapila sa likod nila. Sige, so, lumabas na kami. At ang sabi nila gusto nila ng medyo masarap daw. So, binigyan at napagbigyan. Sige. So, naghanap kami ng upuan kaso maraming naka-occupy. So, sabi ko, labas tayo, kainin mo muna bago tayo sasakay pa uwi. So, nang nakauwi, balik alindog na naman ako sa lahat ng box ko na talagang tinatanggal lahat ng gamit. After 10 years, ito po yung isa sa mga bagay na nasa box ko. Buti hindi siya nasira. O, diba? Bigay to ng aking unang employer na kung saan yung birthday, 24 birthday ko sa Singapore. So, hindi ko alam kung original or hindi, kasi hindi naman talaga siya nasira since nasa dust bag siya, may silicone siya. At ito po ay nakalagay talaga sa balikbayan box ko. So, since ngayon lang po naging okay yung bahay kubo na naging bahay na ngayon, may ano na siya, cabinet. So, pwede ko nang halongkatin lahat ng mga laman sa box.
At saka, maano din, mailagay ng tama. So, ayan po, nakikita ninyo na talagang as in, hindi siya nasira, hindi na bakbak, wala. Talagang okay siya. Talagang, nasa box lang to, walang ano-ano yung box ko, walang mga preventative, mga bagay na talagang hindi siya nasira. Sabi ko, akala ko nga sira na to, nung pagbukas ko, bago pa siya talaga. Wala, i-ano ko lang to, i-keep lang to siya, kasi remembrance siya. Diba? Kita nyo, walang, hindi talaga nagamit. Bagong bago pa tong bili ng amo ko, bago niya binigay sa akin. At saka yung Chanel bag ko is, ito, balak kong dalhin balik sa ibang bansa, i-try ko siyang isangla or ibinta. Diba? So, sa boring na buhay, bago matulog, sabi ko, parang ang sarap mang-disco dito, pero alauna na ng umaga. So, on the next day, sumasahan namin yung mga mahal sa buhay bago lilipad papuntang Manila. Visiting the loved ones here at cemetery. Isag asa patakadato ka pobre. Riragut tatanan mamauli. Diba? Asa naman ka. Ayaw tuyo. Ayaw pambasa din sa mga namatay. Ali diri. Look, subuhi pa ng patay. Celebrate my success. Graduate na may sa mo ang siya ang sige pangisgan. Sa mga panahong lugmok ang aking buhay, pero napag-isipan ko pa din na maging positibo after na operahan. So sabi ko, why not na gawin kong motivasyon yung mag-aral kahit nasa online. So ito na po yung diploma na nakuha ko. May authenticate yan galing sa school. So good imo hang first month of this January nga gioperahan ka, gi-end of nag-graduate ka nga na kay success. So dili good ka pilde. Dili pilde kay na Jollibee. So after naming pumunta sa cemetery, talagang pumunta agad kami sa city para kunin to kasi baka mabalik to sa school. So kinabukasan pupunta na kami sa Manila. Let's go and see the next vlog.